Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong posibleng disqualification ni Sara Duterte. Dahil nga siya ay may possibility mga ka-Wonder na ma-impeach. At yan ay pinaghahandaan nila. Pero mga ka-Wonder, parang it sounds so impossible, ano? Parang it's hard to believe na parang they will just let go. Parang Sara will just let it go. No, kasi parang gustong-gusto niya talaga maging presidente. So I think it would be hard for her to let go of her dream, especially of becoming a president, no? The president of this country. So mga ka-Wonder, if ever that happened, no? Meron siyang spare tire. Pag siya ay na flat tire sa darating na 2028, meron siyang spare tire. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-Wonder, hinihiling ko sana, subscribe kayo sa ating YouTube channel. Makikita niyo po yung subscribe button dyan. Pindutin niyo po yung subscribe. Lalabas po yung mga bell. Pindutin niyo po yung all. Salamat po. Pag-usapan natin kung sino yung kanyang spare tire. Of course, wala nang iba. As much as possible, gusto nila nandoon sa pamilya nila. Kaya nga Duterte. Gusto nila nakapasok pa rin sa pangalan nila. No? They're trying to build a legacy on their name. No? So, kaya as much as possible, Duterte pa rin. No? Narinig ko si Robin Padilla, pero vice president. No? Pero mukhang hindi. So, if ever na flat tire siya, wala tayong ibang pinag-uusapan dito, kundi itong si si Baste. No? Ayan. Although, according kay Madriaga, no, parang hindi niya gusto itong dalawa, itong si Pulong, na narinig natin sa mga interview, sa mga kalye survey, na parang itong si Pulong hindi mai-forward o mai-push ni Duterte dahil mukhang mapangit daw yung record niyan dyan sa Davao. No? Etong si Baste, artista naman, at nakikita yung mga video niyan, walang pakialam, puro sa showbiz lang yata yan, at kung ano-ano pinagagagawa. Kaya nga bigla tayo naggulat, parang nagkaroon ng turning point sa kanyang buhay. And all of a sudden, parang naging matured ng pilit. Siguro pinagalitan ng tatay at mga kapatid. Kaya bigla naging politiko. Kaya mga ka-Wonder, siya yung gagawing spare tire if ever na ma-disqualify itong si Sara Duterte sa 2028. No? Hindi ito imposibleng mga ka-Wonder dahil gagawin nga nilang lahat para umikot sa pamilya nila at magpapatuloy yung legasiya daw ng Duterte. No? Hindi imposible, mga ka-Wonder, pero maraming moving parts na sinasabi natin. Kaya dapat nating himayin yan. No? Dahil ang possibility, mga ka-Wonder, ng pagkakadisqualify ni Sara, as I said nga po, posible. No? Ang disqualification niya, pero hindi basta-basta mangyayari yan dahil nga they will exhaust everything to survive, no? Na mailukluk siya. Kaya nga tinan mo, ang daming paraan, Si Madriaga na nga nagsabi, na yung mga dinetalye niya is kasalukuyang nangyayari. No? Gaya nga ng sinabi natin, hindi siya basta-basta ganun ma-disqualify sa eleksyon. Kasi kadalasan, kailangan ito ng kaso dyan sa COMELEC, no? Desisyon mula sa korte at matinding political crisis, gaya ng kanyang kinaharap na impeachment, criminal conviction. Yan po ang mga basihan para siya ay hindi mailukluk. Pero nga po siya ay nakasalang sa impeachment. At napakalakas na mga ebidensya sa kanya. Dahil yung mga depensa lang ng mga naririnig natin dito sa social media, babanat si Amy, babanat yung abogado niya, babanat si Roque, kung sino-sino, puro ingay. No? Wala silang paraan o dokumento para i-deny yung pagkakakilanlan ng malalim ni Madriaga. Unlike kay Madriaga, meron siyang document na ipinapakita na malalim ang ugnayan niya sa mga Duterte. At may mga pictures siya. Meron siyang mga documents, may mga bank accounts dyan, mga ka-Wonder. No? So may trail kung paano napapasa kanya yung pera. Unlike again, dito sa mga maiingay lang, puro salita lang, pero wala silang paraan para mapasinungalingan, no? ng konkreto itong sinasabi ni Madriaga. Kaya kung mangyayari yan mga ka-Wonder, mawawala yung pinakamalakas nilang standard bearer ng Duterte Bloc. Walang iba kundi itong si Sara.
no? Kasi madi-disqualify nga. So sino papalit? Ito nga, no? Although magkakaroon ng parang butas diyan. No, kasi nga kung ipapalit itong si Baste, na posible nga ayon sa kanila, no, na yung kanyang pagkakatalaga bilang presidente ng PDP, ano, meron yun kahulugan, may meaning yun, mga ka-wonder. So, siya ngayon ang niluktok dyan na presidente, kitang-kita na natin, mga ka-wonder, na inilalaan na siya, no. At kapag siya ang nanalo, mga ka-wonder, yung Duterte kasi malakas yan sa Mindanao, no? Pero hindi siya kasing lakas ni Sara, no? Dahil may mga sinasabing logical fallback dyan, no? Dahil nga itong although malakas ang Duterte, mga ka-wonder, sa ilang bahagi, hindi ko sinasabi sa lahat ng Mindanao, malakas pa rin talaga ang Duterte sa ilang bahagi, no? At itong si Baste, may puhunan naman siya, no, na kung hanapan siya na experience, kasi may existing position ito bilang mayor dyan, ano, na pagsasabihin natin bilang executive experience. At loyal base ng supporter ng ama niya, itong mga DDS. Yan, no, nangangaunti na nga nangangaunti. Lalo na nung nalalaman nila yung kulay nitong mga Duterte. Ang weaknesses, mga ka-wonder, no, nitong si Baste, alam naman natin na halos bago lang yan. Limitado siya sa national exposure kumpara dito sa kapatid niya na busy nga, no, pang-national. Kulang din yung karanasan niya sa national governance at mas tahimik at less charismatic ito pagdating sa stage dahil yung kapatid niya maingay, palamura, yung post niya sa publiko, strong daw. Yan yung mga ganun, ano. So parang sabi nga ng tatay niya, itong si Pulong, parang siya yata nire-refer na baliw at ito namang si Baste nire-refer na bakla. So parang siguro napipilitan sila mag-project ng gangster. Dahil siguro napipilitan nga para dun for the sake ng position. Of course, pagtanggol nila yung sarili nila. Kasi bakit? Iimbestigahan yan sooner or later, mga ka-wonder, no? So ano magiging epekto nito, mga ka-wonder, sa 2028 elections? Of course, mahina na ang Duterte. Mahina, pero malakas pa rin sa mga ilang mga supporter nila. Pero kung ang kalaban nito ay makatapat to ng malakas, no, hindi to uubra, no? Isa pa niyan, mga ka-wonder, magiging hati ang boto, although nasa administration niyang si Sara, pero magiging hati ang botohan niyan, ano? Of course, Duterte camp, yung mga Marcos-aligned candidate dyan, no, na endorso ni PBBM, at yung mga independent, mga oppositions like yung mga Dilaw, Blue, mga dyan, yan yung mga pagsasama-sama, of course, magiging opposite yan, magiging kontra yan dito sa mga Duterte, no? Yun ang tingin ko, So, sasabihin nila mas unpredictable. Maari, kasi nga dahil may mga pamamaraan itong Duterte ng kanila pong makinarya na if we will go back, no, dito kay Percy Lapid, naintindihan nyo na yung ibig ko sabihin, mga ka-wonder, sa sinasabing makinarya ng mga Duterte. Sa pa dyan, mga ka-wonder, no, mukhang hindi ganap na susuportahan ito ng national allies, no? Lalo na kung hindi solid yung suporta ng mga political elites, ano? Dahil may hirapan itong si Baste sa kanyang campaign machinery, except kung talagang yung sinasabi niya mahihirapan, in the sense na yung mga taong maniniwala sa kanya. Pero pagdating sa pera, I doubt, mga ka-wonder. I doubt yan. So mas magiging regional yung labanan yan, mga ka-wonder, ano? Ito region, malakas siya. Mga ganyan lang, pinipili lang, no? Pero sa Mindanao, magiging mabigat yan dahil may ilang portion nga dyan sa Mindanao na malakas pa rin ang suporta sa mga Duterte, no? So, in other words, posibleng matalo lang itong si Baste, no, sa mas may experience na kandidato. Lalo na kung lalabanan siya ni Leni o sino man dyan may mas experience. Dahil nga wala siyang national experience, na isa lang siyang Duterte. Etong si Sara nga, sinasabi nga ng DDS, wag muna siyang tumakbong presidente, mag-mayor muna siya. DDS na yun, Pero yung iba na talagang kulto level, kahit ano sabihin mo dyan, mananalo yan. Basta, hindi to mga ganun yung mga level na yan. Yan yung may mga chip on their shoulder na parang natagpuan lang nila sa Duterte dahil naabot sila. Dahil yung level nila na parang inabot sila na kung titignan mo mukhang hindi naman. No? So kung ma-disqualify itong si Sara, no, maaring magkaroon ng sympathy wave. No? Magiging tulong sa kay Baste, maari kasi nga na alam mo tayong mga Pilipino, mahilig kasi tayo sa mga pelikulang Tagalog, yung mga touchy, alam mo yon, yung mga
yung mga alam mo na, yung mga melodrama. Gusto natin yan eh. Na inapi siya. Ito yung kapatid niya ang magtatanggol, magtutuloy sa kanila. Mga ganon, may mga ganon. Pero pag yung mga matatalinong level, hindi na yan pasado yung mga ganyan. Hindi na uso yan. Mga bakya, kumbaga. So, gagamitin nila yung narrative na inaapi. Kagaya nitong si Sarah. Mas gusto niya nga, sabi nga ng mga netizens, ng mga nandito kumukomment sa social media, na ginagamit niyang footstool, stepping stone. Etong si tatay niyang si Duterte na tila para daw na wala naman talaga siyang interest na pabalikin yung tatay niya. Na ginagamit niya para yung mga ganyang naratibo. Inapi kami, yung tatay ko nandoon. Ako magtutuloy, maghihiganti ako. Which is gustong-gusto naman ng mga dilis. No? Na kasi akala nila nanonood sila ng mga telenovela. No? So, maaring makatulong ito kay Baste, yung mga nabanggit natin dyan. No, at paano tatakbo sa kampanya itong si Baste? Of course, wala namang problema dyan dahil may mga pera naman. Nakapagbayad nga kay Kaufman ng 150. No, para ituloy yung continuance, mga ka-wonder, ng Duterte legacy gaya ng sinabi natin. Tapos yung sinasabi ng law and order, mga anti-crime messaging, alam mo yan, yung mga mukha na pinapakita nila na parang fasad nga, na maganda sa harap, pero at the back of it, alam nyo naman yung totoo. No? So, hindi papayag yan si Rodrigo Duterte na basta-bastang ganyan lang mangyayari, mga ka-wonder. Dahil alam natin, itong si Duterte, may paraan yan, no? Na gagawa. Although hindi siya makakaporma doon, siguro advice lang, nandoon na siya sa sa dahig. Pero ganun pa man, kikilos yung mga kanilang mga alipores, yung kanilang mga kaalyado, na upang tulungan itong si Baste, no, kahit na mahina, na kulang sa experience, at alam naman natin kung magsalita lang, very plain, very ordinary, nothing special, no? Hindi sila yung kagaya na panagsalita. Malalaman mo talaga yung level ng wisdom at katalinuhan at yung potential, mga ka-wonder, nakakitaan mo para mamuno, no? At kung mangyari yan, of course, sino kaya ang mga kalaban ni Baste? Na tiyak kapag malakas yan, lalampaso lang siya, mga ka-wonder, no? At hindi mananalo, mauuwi lang sa wala, mag-slumber lang, magiging dormant, no? Itong mga Duterte mag-hibernate siguro, pipilitin bumawi niyan sa mga susunod, pero nahihina yung kanilang mga impluwensya. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video, para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na kapag na-flat tire si Sara Duterte sa 2028, meron siyang spare tire at yun ay yung kanyang kapatid na si Baste. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.